Dapat ba nating i-flex ang yaman sa social media? Ay, nako. Kung ikaw ba'y nakabili ng bagong sasakyan, bahay, dapat mo bang i-post at ipagmalaki? Yan ang pag-usapan po natin. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang world coach. Nako, maraming tatanong, Chinky, dapat ba i-share ang mga financial achievements online? Ito lang naman, ang flexing po ng mga achievements po, meron pong kabutihan at meron ding ika nga kasamaan. Pag-usapan natin kabutihan, syempre, makaka-inspire ka ng iba. At syempre, pwede rin itong resibo ng iyong ika nga hard work. Ang cons naman po nito, syempre, pwede itong magdulot ng inggit, di ba? Or tinatawag nating evil eyes. O, di ba? At syempre naman, may security risk din. Baka maging target ka ng mga scammers o magnanakaw. Kaya ano mas magandang gawin? Ito po, number 1, pag tayo po ay magpo-post, mag-isip muna mabuti. Hindi kailangan i-post lahat ng ating mga tinatawag na achievement. Number 2, let's celebrate privately. Di ba? Ay, mas maganda na yung, ako hindi ko makalimutan sinabi ng nanay ko, anak, hindi na bali na luma ang damit, luma ang gamit, ang mahalaga may laman ang bulsa. Number 3, tanungin mo yung intention mo. Nagpo-post ka ba para mag-inspire o para i-flex at ipagyabang? Number 4, choose impact over impression. Mas importante na ang yaman ay nakakatulong, hindi lang nakakawaw. Di wow. Remember, hindi lahat ng kayamanan ay kailangan pakita. The best wealth is the one that speaks for itself. Alam mo yung pinakamaganda? Tumulong ka ng tahimik, magkaroon ka ng kapayapaan sa puso at sa isipan, at makatulog ka ng mahimbing. Ikaw, anong tingin mo? Better ba i-flex o isikreto na lang? Yes, yes, yes. Maraming salamat. Sana naliwanagan kayo. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.